Dito ay in-interview si Master Pogi pero gaya ng dati, ay nagpakita ito ng labis na kumpiyansa tungkol sa nagaganap na tournament. Nang tanungin tungkol sa kanyang laban kay 18, nagulat siya, at sinabing hindi niya alam na ang makakalaban niya ay isang babae. Samantala, habang ang lahat ay nasa waiting area, si Piccolo ay nanatiling kabado tungkol sa kanyang laban kay Shin. Dahil dito ay bakas ang pag-aalala ni Gohan kaya napatanong si Videl kung may problema. Pinakitang nag-uusap sina Kibito at Shin, kung saan sinabi ni Shin na malapit na nilang makamtan ang kanilang pakay. Nagwa-warm up si Goku habang kinakausap ito ni Krillin tungkol sa kanilang laban ni Vegeta, na sinasabing parang championship match na agad yon. Pagkatapos ay napansin ni Goku at Krillin ang pagkabalisa ni Piccolo. Gustong makalaban ni Krillin si Master Pogi, ngunit sinabi ni 18 na gusto niyang siya ang tumalo dito, para easy money. Malapit nang magsimula ang kompetisyon, at ang mga kaklase ni Videl at Gohan ay nasa audience area, at for the suporta ito kay Videl. Samantala, nag-aaway sina Chi-Chi at Bulma kung sino ang mananalo sa laban ni Vegeta at Goku. Sinubukan ni Yamcha na awatan ng dalawa pero hindi siya umubra dito. Ang unang laban ay sa pagitan ni Krillin at Pintar. Mayabang si Pintar dahil 4 o 5 beses siyang mas malaki kay Krillin, ganun pa man, hindi nag-aalala si Krillin dito. Andito rin si Maro na nag-aalala kay Krillin ngunit sinabi sa kanya ni Yamcha na mananalo si Krillin. Muling ipinakita si Piccolo na nag-aalala pa rin sa Gedli at balisa tungkol sa laban niya kay Shin. Nagsimula na ang laban ni Krillin at Pintar, at nagpakitang gilas si Pintar habang si Krillin ay nanatiling kalmado. Sinabihan ni Pintar si Krillin na umuwi, ngunit umiling lang si Krillin. Binigyan ni Pintar ng libreng suntok si Krillin, at dahil dito ay walang kahirap-hirap na napatalsik ni Krillin si Pintar palabas ng ring, na nagpanalo kay Krillin sa laban. Susunod na sina Shin at Piccolo, habang nag-aaway naman sina Trunks at Goten sa loob ng Mighty Mask costume. Tila kumpiyansa si Shin, ngunit si Piccolo ay nanatili pa ring balisa. Sinabihan ng announcer si Piccolo na huwag pasabugin ang arena, dahil kamukha ni Piccolo si Daimao na dating kasali sa tournament. Sa ring, nagkaroon ng napakahabang tinginan sina Shin at Piccolo, na lalong nagpasabik sa mga manunood. Matapos ang tinginan, nakaramdam si Piccolo ng napakalaking enerhiya, at tuluyan ng sumuko sa laban. Lumalabas na napagtanto niya na iba si Shin. Nalaman naman ni Shin na si Piccolo ay dating guardian ng Earth. Samantala, sobrang nadismaya ang mga tao at nasabing sayang ang kanilang binayad. Malapit nang magsimula ang ikatlong laban sa pagitan ni Videl at Spopovich. Ang lahat ay nag-cheer para kay Videl, habang si Spopovich naman ay parang natatay sa sulok. Sinubukan itong hawakan ni Kila pero nakuryente siya. Tumayo lang si Spopovich nang tawagin ito ni Yamo para sa kanyang laban. Nang dumaan si Shin kay Spopovich, naramdaman niya ang madilim na enerhiya nito. Bago magsimula ang laban, pinagmasdan ni Shin si Spopovich nang may matinding hinala. Pagpasok ni Shin sa lugar kung nasaan ang ibang fighters, lumapit siya kay Piccolo. Iniisip ni Piccolo na si Shin ang Grand Kai kaya tinanong niya ito para kumpirmahin, pero itinanggi ito ni Shin. Biglang dumating si Kibito at sinabing si Shin ang Supreme Kai, na sobrang ikinagulat ni Piccolo. Pagkatapos ay sinabi ni Shin kay Piccolo na isikreto muna ito dahil ayaw pa niyang malaman ito ng iba. Matapos ang pag-uusap ay umalis na ang dalawa, lumapit si Goku kay Piccolo at inakala ni Goku na binubuli nila Shin si Piccolo, kaya tinanong niya si Piccolo kung gusto nitong pabanatan si Shin sa kanya. Pero dahil alam ni Piccolo na si Shin ang Supreme Kai, nagmakaawa siya kay Goku na huwag gawin yun at pabayaan na lang si Shin. Habang naguluhan naman si Goku sa sinabi ni Piccolo. Sa arena, buong lakas na nakikipaglaban si Videl kay Spopovich. Sa bawat pagkakataon na mapabagsak si Spopovich, muli lamang itong nakakabangon. Hindi maintindihan ng mga supporters ni Videl kung bakit sobrang kunat ni Spopovich. Nang mapikon si Videl, ginamit niya ang lahat ng kanyang puwersa at paulit-ulit na sinipa ang ulo ni Spopovich hanggang sa mabali ang leeg nito. Sinabi ng announcer na disqualified si Videl dahil sa pagpatay sa kanyang kalaban, pero muling nakabangon si Spopovich. Ibinalik nito ang kanyang nabali na leeg sa tamang posisyon, at muling lumaban kay Videl. Nagulat ang lahat at natigilan sa kanilang nasaksihan. Napansin ni Goku na may kakaiba kay Spopovich at tumingin kay Vegeta, na tumango naman bilang pagsang-ayon. Nasabi dito ni Goku na kailangan ng umayaw ni Videl sa laban. Hinabol ni Spopovich si Videl sa ere na labis na ikinagulat ni Videl dahil hindi niya inaasahan na nagagawa rin palang makalipad ni Spopovich.
Bumaba din si Spopovich habang nagtataka sina Goku at Kila kung paano lumakas ng husto si Spopovich ng ganon. Sinabi ni Goku na sa huling martial arts tournament, hindi ito nakakalipad o nakapagpapakawala ng ki blast. Balik sa laban, nakaatake pa rin si Videl ng ilang beses, ngunit ginantihan lang siya ni Spopovich ng malalakas at matinding atake. For the talsik si Videl sa lahat ng kanto dahil sa malalakas na suntok at sipa, gayunpaman, tumatanggi pa rin siyang sumuko at pilit na bumabangon upang patuloy na lumaban. Sa puntong ito ng laban, labis na ang pagbugbog ni Spopovich kay Videl. Habang ayaw pa rin maniwala ni Master Pogi na natatalo ang kanyang anak at pinipilit ng isa sa mga staff ng tournament na panoorin niya ang laban. Sinipa ni Spopovich si Videl ng napakalakas kaya lumipad siya sa labas ng ring, pero nang malapit na siyang bumagsak sa lupa, hinawakan siya ni Spopovich at ibinalik sa gitna ng ring para muling bugbugin. Himalang bumangon si Videl at for the sugod ngunit sinuntok siya ni Spopovich sa muka. Pagkatapos ay sinipa siya ni Spopovich sa ere at sinalubong ng tuhod pagbagsak. Nagsimulang suntukin ni Spopovich si Videl sa muka at pagkatapos ay sa tiyan bago siya ibagsak. Pinapanood ni Gohan ang laban ng may pagkasuklam at takot. Napaka one-sided ng laban at parang papatayin pa si Videl ni Spopovich. Ngayon, ang Dragon Team, lalo na si Gohan, ay halos hindi na makapanood. Nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon dahil sa galit sa walang awa na pagbugbog ni Spopovich kay Videl. Humarap sa kanya si Goku at sinabihan siyang kontrolin ang kanyang sarili at huwag makialam sa laban. Dahil sa naririnig ni Gohan ang mga iyak ng paghihirap ni Videl, hindi na ito nakapagpigil at nagpa siya ng tumulong. Habang nagkaroon naman ng kakaibang ngiti si Shin sa kanyang mukha na para bang nalulugod siya sa isang bagay. Wala nang enerhiya si Videl sa laban at bago pa siya masaktan ng husto ni Spopovich, dumating ang kasama nito na si Yamo at sinabihan si Spopovich na tumigil na sa paglalaro. Sinipa ni Spopovich si Videl palabas ng arena, at dali-daling tumakbo si Gohan upang yakapin si Videl at bigyan siya ng agarang medikal na atensyon. Matapos tiyakin kung buhay pa si Videl, sinigawan ni Gohan si Spopovich at sinabihan na sa susunod ay sila naman ang maglaban, pagkatapos ay pinagbantaan niya ito na pagbabayarin sa ginawa nito kay Videl. Pagkatapos nun ay lumipad na palayo si Spopovich at ang isa pang misteryosong lalaki. Nag-teleport si Goku sa Koren Tower para makakuha ng Magic Beans upang matulungan ng sugatang si Videl. Lumipat naman ang eksena kay Master Pogi na nakatingin sa kanyang binugbog na anak. Nagalit si Master Pogi dahil sa nangyari kay Videl, pero labis ang pagtataka niya dahil ang alam niya ay mahinang nilalang lang si Spopovich dati. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gohan na iwan muna sila ni Videl. Bago makaalis si Gohan ay tinawag ito ni Videl para sabihan na ipaghiganti siya kay Spopovich at sumang-ayon naman ito. Sobrang saya ni Videl at nang makita ito ni Master Pogi ay naisip nito na boyfriend ni Videl si Gohan. Nagalit si Master Pogi dahil mukhang lampa at mahina si Gohan. Samantala, si Goku ay nasa Koren Tower na at hawak na nito ang Magic Beans na ibinigay ni Koren. Ang susunod na laban ay si Gohan laban kay Kibito, ngunit humingi ng mas maraming oras si Gohan dahil hindi pa nakakabalik si Goku na kumuha ng Magic Beans. Nang makabalik si Goku, agad na pinuntahan ni Gohan si Videl para bigyan ng Magic Bean. Pero sinigawan ni Master Pogi si Videl dahil sa labis na pagtitiwala kay Gohan at pagkain ng binigay nitong bean. Ngunit agad na gumaling si Videl na labis na ikinagulat nito at ni Master Pogi. Malapit nang magsimula ang laban ni Gohan at Kibito. Nadiskubre ni na Sharpner at Iresa na si Gohan nga ang The Great Saiyaman matapos nilang mapansin na pamilyar ang itsura nito. Tinanggal ni Gohan ang kanyang disguise matapos niyang mapagtanto na wala na ang kanyang bandana at kapa, at sa tingin niya ay hindi na niya kakailanganin ang magpanggap. Naghanda siya upang lumaban, sinabi ni Kibito na interesado siyang makita ang Super Saiyan 2 ni Gohan, dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ito kalaunan. Ayaw sundin ni Gohan si Kibito, pero napilitan siya ng sumenyas ng pagsang-ayon sa kanya si Piccolo. Hiniling naman ni Shin sa mga Z-Fighters na huwag makialam sa laban, ganun pa man, tumanggi si Vegeta na sumunod dahil hindi niya kilala si Shin. Dito na ibinunyag ni Piccolo na si Shin ang Supreme Kai, at sobrang ikinagulat ito ng lahat. Habang naghahanda si Gohan na ipakita kay Kibito ang kanyang Super Saiyan 2, sinabi ni Supreme Kai kina Goku na sa oras na magbagong anyo si Gohan ay siguradong sasalakayin ito ni Spopovich at Yamo para higupan ng enerhiya. Samantala, nagsimula ng magbagong anyo si Gohan sa Super Saiyan 2, at dahil dito ay alam na ngayon ni Spopovich at Yamo na si Gohan ang hinahanap nila. Nagulat ang mga manonood sa pagbabago, at na-realize nilang si Gohan si Great Saiyaman at ang Gold Fighter, at nakilala rin nila si Gohan bilang ang batang lumaban kay Cell ilang taon na ang nakalipas. Sumugod sina Spopovich at Yamo sa ring, at ginamit ng Supreme Kai ang kanyang telekinesis para pigilan si Gohan na makagalaw.
Habang sina Popovich at Yamo naman ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya ni Gohan gamit ang isang kakaibang vacuum. Pagkatapos gawin ang pagsipsip sa enerhiya ni Gohan ay umalis na sina Yamo at Popovich. Sinabi ni Supreme Kai na kailangan niyang sundan ng dalawa para malaman kung saan ito dadalhin ang enerhiya, pero bago ito umalis ay sinabi nito kina Goku na pwede silang makatulong at magiging maayos si Gohan dahil si Kibito na ang bahala dito. Pinili ni Goku na ipagkatiwala kay Kibito si Gohan at nagpa siyang sumunod kay Supreme Kai. Habang si Videl naman ay nagmadaling tulungan si Gohan. Sinabi ni Krillin na sasama rin siya, pero kailangan niyang magpaalam muna sa kanyang asawang si 18. Samantala, inakusahan ni Vegeta si Goku na sinusubukang tumakas sa kanilang laban. Sinabi ni Goku na sa sandaling makabalik sila, lalabanan niya si Vegeta sa tournament, pero pinaalala sa kanya ni Vegeta na pumasok lang siya sa tournament para makalaban siya, at pinaalala rin ito kay Goku na 24 hours lang siya sa Earth. Dahil dito ay iminungkahi ni Goku na sumama na lang si Vegeta para sigurado, at napilitan namang sumang-ayon si Vegeta. Sumama ang lahat sa Supreme Kai, habang pinagaling naman ni Kibito si Gohan, at ibinalik ang enerhiya nito. Sumunod rin sila Videl at ito ang unang beses na nakita ni Master Pogi na lumipad si Videl. Habang lumilipad, sinabi ng Supreme Kai sa lahat na siya at si Kibito ay mangangailangan ng kanilang tulong, para talunin ang wizard na nagkokontrol kina Yamo at Popovich. Sinabi ni Goku na gusto niya at ng iba pa na tulungan ng Supreme Kai, pero kailangan nilang malaman ng iba pang detalye. Dahil dito ay nagkwento ang Supreme Kai na matagal na panahon na ang nakalipas, may isang masamang wizard na nagngangalang Bobby D, na lumikha ng isang demonyo na tinawag na Majin Buu. Halos sirain nito ang buong universe at pinatay ang 4 sa 5 Supreme Kai na 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Frieza. Hindi nagtagal ay hindi na makontrol ni Bobby D si Majin Buu at ikinulong niya ito sa loob ng isang sealed ball. Dinala niya ang bola sa Earth upang ito ang maging susunod na target ni Majin Buu. Hanggang sa namatay si Bobby D, ngunit nanatili ang sealed ball sa Earth. Hindi ito nawasak dahil ang tanging makapagsasagawa lang ng counter spell ay si Bobby D. Gayunpaman, natuklasan nila na may anak si Bobby D na nasa Earth, na ang pangalan ay Bobby D, at ang layunin nito ay buhayin si Majin Buu at ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama. Dito ay patuloy na sinusundan ng Dragon Team sina Popovich at Yamo. Kasama pa rin ni Gohan at Kibito si Videl, ngunit nagpa siya si Videl na wag nang sumama kay Gohan dahil pagod na siya sa paglipad at mahinang nilalang siya. Sinabi rin ni Gohan kay Videl na sabihin kina Chi-Chi at Goten ang nangyayari, at pumayag naman si Videl. Dito ay narealize ni Videl na si Gohan ang tunay na bayani na tumalo kay Cell dahil sa lakas nito, at hindi ang kanyang ama. Humingi ng paumanhin si Gohan kay Videl sa pagsisinungaling, at sinabi naman ni Videl kay Gohan na maging bayani muli at maghihintay siya. Samantala, ang lahat ng nasa World Tournament Arena ay naiinip na sa paghihintay ng laban, habang naghahagis sila ng mga basura sa mga opisyal ng paligsahan. Sa ibang lugar, abala ang lahat sa paghahanap sa spaceship ni Bobby D. Naabutan na ni Gohan at Kibito ang iba pang Z-Fighters. Maya-maya pa ay natagpuan nila ang spaceship ni Bobby D, at nakita nilang lumabas ang isang mandirigma na nagngangalang Puipoy. Sinabi ni Puipoy kina Yamo at Popovich na natutuwa si Bobby D sa kanila, habang ang mga Z-Fighters naman ay nagtatago at pinagmamasdan ang spaceship ni Bobby D. Pagkatapos nun ay may dalawa pang nilalang ang lumabas mula sa spaceship, at ito ay sina Bobby D at Dabura. Kinuha ni Bobby D ang enerhiya kina Popovich at Yamo, at upang ipakita ang kanyang pasasalamat dito, marahas niyang pinatay si Popovich. Pagkatapos ay inutusan niya si Puipoy na patayin din ang tumatakas na si Yamo. Nag-uusap sina Bobby D at Dabura sa labas ng kanilang spaceship. Habang pinag-uusapan naman ng Dragon Team ang pagkamatay ni Yamo at Popovich. Biglang natunugan nila Bobby D na pinapanood sila ng Z-Fighters at agad silang nagplano na nakawin ang mga enerhiya nito sa pamamagitan ng pag-akit sa Z-Fighters na pumasok sa spaceship. Pagkatapos ay humiling si Bobby D na patayin ang mahihinang nilalang, pero wag munang patayin ang Supreme Kai para masaya. Sumigaw si Vegeta nang alam na nila na nandito tayo, at biglang lumipad si Dabura ng direkta sa Z-Fighters at nagpakawala ng Evil Impulse kay Kibito mula sa malapitang distansya na agad nitong ikinamatay. Mabilis na sinugod ni na Vegeta at Goku si Dabura pero for the ilag lang ito. Pagkatapos ay dinuraan ni Dabura sina Krillin at Piccolo, at unti-unti itong naging bato. Lumipad pabalik si Dabura papasok sa spaceship habang sina Goku ay nanatili sa bangin. Sa World Martial Arts Tournament, nagagalit na ang mga manonood sa announcer, habang nagtatalo naman sina Goten at Trunks kung sino ang dapat sisihin sa biglaang paghinto ng tournament.
Balik sa bangin, binalaan ng Supreme Kai si Goku na kung hahawakan niya sina Krillin o Piccolo, masisira ang mga ito at wala ng paraan para maibalik ito sa dati. Ipinaliwanag ng Supreme Kai na ang tanging paraan lang para maibalik sa normal ang dalawa ay kung matatalo nila si Dabura. Nagsimulang pumunta sina Goku patungo sa spaceship habang sinusubukan ng Supreme Kai na ipaliwanag na sila ay patungo sa isang patibong. Ganun pa man, sinundan pa ni Vegeta ang mag-ama, kaya wala na ring nagawa ang nag-aalinlangan na Supreme Kai kundi ang pumunta na rin sa spaceship. Sinabi ng Supreme Kai na hindi sila makakatakas sa spaceship hanggat hindi nila napapatay si Bobby D. Plano ni Vegeta na sirain ang spaceship, ngunit sumigaw si Shin na ang anumang biglaang pagsabog ng enerhiya ay maaaring bumuhay kay Majin Buu. Inilagay ni Bobby D ang enerhiya ni Gohan sa sealed ball na naglalaman kay Majin Buu. Samantala, pumasok si Puipoy sa silid kasama ang mga Saiyan at ang Supreme Kai. Ipinaliwanag ni Puipoy na kailangan nilang talunin ng isang mandirigma sa bawat floor, sabay nagtanong si Goku kung sino ang unang lalaban. Tinapos ni Bobby D ang pagpasok ng enerhiya ni Gohan sa sealed ball, na ngayon ay malapit ng mapuno. Tumingin sina Bobby D at Dabura sa isang crystal ball habang sina Goku ay naglalaro ng rock paper scissors upang malaman kung sino ang unang lalaban, na labis na ikinagulat ng Supreme Kai. Nanalo si Vegeta sa laro at humakbang upang kalabanin si Puipoy. Dito ay sobrang nababahala si Shin dahil overconfident si Vegeta. Pero sinabihan ni Goku si Shin na huwag mabahala dahil malakas si Vegeta. Nagsimulang makipaglaban si Vegeta kay Puipoy sa loob ng spaceship ni Bobby D. Sinipa ni Puipoy si Vegeta, ngunit dinipensahan niya lang ito. Sinimulan siyang suntukin ni Puipoy, pero iniwasan lang ito ni Vegeta. Pagkatapos, pinalitan ni Bobby D ang silid ng Zone, ang planeta kung saan nakatira si Puipoy, na mayroong 10 beses na gravity ng Earth. Hindi alam ni Puipoy na sanay si Vegeta sa 450 na gravity, kaya inakala niyang magkakaroon siya ng kalamangan. Sinabi ni Vegeta na magkakaroon lang ng kalamangan si Puipoy kung ang silid ay nasa 500 na beses ng gravity ng Earth, pero ang 10 beses lang na gravity ay hindi niya ramdam ang kaibahan. Nang sumugod si Puipoy kay Vegeta, sinipa lang siya ni Vegeta palayo. Tinanong ni Vegeta si Puipoy kung inaakala pa rin ba nitong nagmamayabang lang siya, at pagkatapos ay winasak niya si Puipoy gamit ang kanyang double Galick Cannon. Bumukas ang sunod na pinto papunta sa susunod na silid. Sa World Martial Arts Tournament, nagreklamo si Goten kay Trunks na pagod na siya, kaya nagpunta sila sa silid pahingahan ng mga manlalaro para makapagpahinga. Sinundan sila ng announcer, ngunit hinarangan ito ng isang cleaning lady kaya na-delay ito. Pagkapasok nito sa silid, nakita nito sina Goten at Trunks na nagpapahinga, habang ang costume ni Mighty Mask ay nakakalat sa sahig. Tinanong nito kung nasaan si Mighty Mask, at sinabi ni Trunks na nasa aparador. Nang tiningnan ng announcer ang aparador, mabilis na lumipat si Trunks sa shower at binuksan ang gripo, pagkatapos ay bumalik, para akalain ng announcer na nasa shower si Mighty Mask. Sumigaw ang announcer kay Mighty Mask at sinabing hindi pa nila alam kung kailan magsisimula ang laban. Pagkatapos ay umalis ang announcer sa silid habang sinasabi kina Goten at Trunks na huwag abalahin si Mighty Mask. Bumalik sa spaceship ni Bobby D, lumitaw si Yakon sa harap ni Goku. Nagrereklamo si Goku dahil mukhang bobo ang napunta sa kanyang kalaban. Sinabi ni Shin na si Yakon ay isa sa mga pinakakinatatakutang nilalang sa universe at napakalakas nito. Sinabi ni Bobby D kay Yakon na kolektahin ang enerhiya ng Z-Fighters at nagsimula na ang laban. Nagawang mapinsala ni Yakon ang damit ni Goku dahil sa taglay nitong bilis. Ganun pa man, tiwala pa rin si Gohan na mananalo ang kanyang ama. Pagkatapos ay inilipat sila ni Bobby D sa isang napakadilim na lugar. Nagtatakang sinabi ni Dabura na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang tulungan si Yakon para talunin ang Earthling na ito. Sumagot si Bobby D na ayaw niyang magambala si Majin Buu sa laban na ito dahil gusto niya itong magising sa kanyang buong lakas. Pagkatapos may teleport sa madilim na lugar, natisod si Goku sa isang bato at sinabing wala siyang makita. Ipinaliwanag naman ni Supreme Kai na si Yakon ay ipinanganak sa planetang tinatawag na Dark Star na nasa pinakadulong bahagi ng universe kung saan walang makitang liwanag. Sinabi ni Yakon kay Goku na hindi siya makikita sa sobrang dilim, pero nakikita naman niya si Goku. Nagsimulang umatake si Yakon, ngunit nabugbog lang ito ni Goku. Matapos bugbugin si Yakon, ipinaliwanag ni Goku na nararamdaman niya ang mga galaw ni Yakon at sinabi rin niya na may isa pa siyang paraan para makita si Yakon. Nag-Super Saiyan si Goku, nagulat si Bobby D sa pagbabagong anyo ni Goku, at ipinakita ng kanyang energy meter na ang power level ni Goku ay nasa 3,000 kiles. Sinabi ni Dabura na ang 300 kilos ay sapat ng enerhiya para sirain ang isang planeta.
Litong-litong ipinaliwanag din niya na 800 kilos lang ang enerhiya ni Yakon at tiyak na itong matatalo. Nagsimulang sipsipin ni Yakon ang liwanag mula sa Super Saiyan transformation ni Goku, kaya bumalik si Goku sa kanyang normal na anyo. Sinabi ni Yakon na kumakain siya ng liwanag at ginagamit ito bilang sarili niyang enerhiya. Pagkarinig sa paliwanag ni Yakon, muling nag-Super Saiyan si Goku, na agad namang sinimulang kainin ni Yakon. Sinabi ni Bobby D na sinasayang ni Yakon ang lahat ng enerhiya na dapat sana ay gagamitin para gisingin si Majin Buu. Dito ay patuloy pa ring nagpapalakas si Goku. Nagsimulang sipsipin ni Yakon ang mas marami pang enerhiya, ngunit unti-unti na itong napuno. Nang inilabas ni Goku ang kanyang Super Saiyan 2 ay hindi na kinaya ni Yakon at tuluyan ng sumabog. Dahil sa nangyari ay si Goku ang nanalo sa laban nila ni Yakon. Itineleport na pabalik sa spaceship ang mga mandirigma habang hindi pa rin makapaniwala si Bobby D sa nangyari. Sinabi ni Dabura kay Bobby D na huwag mag-alala dahil siya na ang susunod na lalaban, ganun pa man, natatakot si Bobby D na baka matalo rin si Dabura at wala nang magprotekta sa kanya. Naghihintay na sa susunod na kalaban si Gohan at inihahanda na ang kanyang sarili. Nang si Gohan na ang susunod na lalaban, sinabi ni Shin na dapat na silang lumaban ng sabay-sabay, ngunit tumutol si Goku at sinabing hindi ito patas dahil silang dalawa ni Vegeta ay lumaban ng mag-isa. Samantala, sinabi ni Dabura kay Bobby D na masyado nang malapit ang Z-Fighters kay Majin Buu. Bilang susunod na lalaban, nagtungo siya sa meditation room upang pagtuunan ng pansin ang pagpapataas ng kanyang enerhiya. Sa tournament, naiinip na ang mga manonood sa kawalan ng aksyon. Iminungkahi ni Master Pogi na tapusin ang tournament sa pamamagitan ng Battle Royale. Lahat ng 5 natitirang manlalaban ay sabay-sabay na papasok sa ring at maglalaban para sa kampyonato. Sinubukan ni Jewel na akitin si 18 upang hikayatin itong sumuko, ngunit sinipa siya ni 18 palabas ng ring. Ginawa rin ni Mighty Mask ang parehong pagsipa kay Killa palabas ng ring. Sobrang natakot si Master Pogi nang magsimulang maglaban sina 18 at Mighty Mask ng matindi. Sa spaceship ni Bobby D, naiinip na ang Z-Fighters sa paghihintay. Ipinakita si Bobby D na tumatawa dahil alam niyang matatakot ang lahat, lalo na si Shin, kapag nakita nitong lumabas si Dabura sa elevator. Si Dabura ay naghahanda para sa laban sa ikatlong palapag ng spaceship ni Bobby D. Samantala, nagrereklamo naman sina Goku, Vegeta, at Gohan sa labis na paghihintay. Nagulat si Supreme Kai sa pagiging kampante ng tatlong Saiyan sa nalalapit na pagharap nila kay Dabura. Samantala, sa World Martial Arts Tournament, nanonood si Master Pogi na takot sa lakas ni na 18 at Mighty Mask. Dito ay hindi pa ibinibigay ni na 18 at Mighty Mask ang kanilang buong lakas sa laban, dahil naglalaban sila gamit ang mga simpleng suntok at sipa. Sa simula ay mukhang nananalo si Mighty Mask, ngunit si 18, na chini-cheer ng kanyang anak na si Maron, ay 2 beses na pinabagsak si Mighty Mask sa semento ng ring. Ngunit nakabangon pa rin si Mighty Mask sa parehong pagkakataon. Sa loob ng kanilang costume, nagpa siya sina Trunks at Goten na maging Super Saiyan. Nang makita ang kanilang pagbabago, napagtanto ni 18 kung sino ang talagang kinakalaban niya. Nagpakawala sina Goten at Trunks ng isang Big Three Cannon na sumira sa malaking bahagi ng lupa. Napagtanto ni 18 kung gaano sila kaseryosong manalo, at naisip niyang maraming tao ang maaaring masaktan ni na Trunks at Goten kung ipagpapatuloy nila ang laban, kaya nagpa siya siyang tapusin na ang laban. Nagpakawala siya ng isang Destructo Disc kay Mighty Mask na ang costume ay nahati sa 2 at inilantad sina Goten at Trunks. Na-disqualify sila dahil bawal ang tag team sa tournament at lumipad sila palayo habang sinasabing ang tournament nyo ay estupido. Sinigawan sila ni Chichi at Bulma na bumalik, ngunit abala sina Goten at Trunks sa pagtakas kaya hindi nila ito narinig. Samantala, sa spaceship, lumabas si Dabura mula sa meditation room at idineklara na handa na siyang lumaban. Sinabi ni Bobby D na habang mas nagiging masama si Dabura ay mas nagiging kontrolado niya ito, na nagpapatunay na si Dabura ay isa ring alipin tulad ni na Puey at Yamo. Sa tournament, handa ng kalabanin ni 18 si Master Pogi na takot na takot. Ganun pa man, nang maisip ni Master Pogi na pagtatawanan siya ng mga tao kapag hindi siya lumaban, hinamon niya si 18 na sumugod, pero lumakad siya ng paatras nang magsimulang lumapit si 18. Biglang sumugod si 18 at hinuli sa leeg si Master Pogi mula sa likod. Ganun pa man, hindi sinaktan ni 18 si Master Pogi, sa halip ay nag-alok lang ito na ibibenta niya ang laban kapalit ng 20 million zeni. Nagdadalawang isip si Master Pogi, pero nang ma-imagine niya na kapag natalo siya ay babatuhin siya ng mga tao at itatakwil siya ni Videl, nagpa siya na siyang pumayag sa alok ni 18. Binitawan ni 18 si Master Pogi at nagpanggap na tumilapon para akalain ng mga tao na sinipa siya ni Master Pogi palayo. Dahil dito ay for the yabang na naman ang kupal na si Master Pogi.
Inutusan ni 18 si Master Pogi na atakihin siya at tapusin gamit ang pinakamalakas nitong atake. Ginamit ni Master Pogi ang kanyang Dynamic Mess Punch pero tinayuan lang ito ni 18 at napatanong ng kung ito na ba ang pinakamalakas mong atake. Pagkatapos ay sadyang nagpatalsik na sa labas ng ring si 18 na ipinagtaka naman ng mga tao. Ganun pa man, nakalusot si Master Pogi sa pagsasabing ginamit niya ang isang teknik na may delay na pinsala na matagal na niyang sinasanay, naniwala ang mga uto-utong tagapanood at idineklarang panalo si Master Pogi. Sinabihan ni 18 si Master Pogi na pupuntahan niya ito kinabukasan para kunin ang kanyang pera, at kung hindi siya nito babayaran ay papatayin niya ito. Samantala, sa spaceship ni Bobby D, pinagsabihan ni Vegeta si Gohan na dahil sa pagpasok sa paaralan at pakikipag-date, hindi na ito nakapagsanay sa nakaraang 7 taon at naging mahinang nilalang na. Inamin ni Gohan na hindi na siya kasing lakas tulad noong nilabanan niya si Cell. Hindi nagtagal ay nagalit na si Vegeta sa sobrang tagal ng pagpapahintay. Pagkatapos ay bumukas na ang pinto at sobra ang pagkabigla ni Shin, na ang susunod na kalaban ay walang iba kundi si Dabura, ang pinakamalakas na mandirigma ni Bobby D. Hinamon ni Dabura sina Goku, Vegeta at Gohan na harapin siya ng sabay-sabay, ngunit iginiit ni Gohan na siya lang ang lalaban. Dinala sila ni Bobby D sa isang bulubunduking lugar para lumaban. Habang nawawala ang alikabok, naging Super Saiyan 2 si Gohan, na nagpapahiwatig na magsisimula na ang totoong labanan. Samantala, nagagalit sina Goten at Trunks matapos silang ma-disqualify nang makita nila si Videl. Tinanong ni Goten at Trunks si Videl kung ano ang misyon nila Goku. Nang malaman ang buong detalye, labis na natuwa ang dalawa dahil magkakaroon na sila ng pagkakataon na maging bayani. Nagpa siya ang dalawa na sumunod kina Goku at naging Super Saiyan bago umalis. Patuloy pa rin ang paglalaban ni Gohan at Dabura. Sa simula ay nakalalamang si Gohan, ngunit matapos makabawi sa pagkagulat, nagpalakas si Dabura. Nagpantay sila ng lakas, bagamat may bahagyang kalamangan si Gohan. Ginagamit ni Dabura ang kanyang Evil Flame ng paulit-ulit pero ang lahat ay nailaga ni Gohan. Ngunit nang sumugod si Gohan, ginamit ni Dabura ang After Image Sorcery para lumayo, at tinamaan si Gohan ng Evil Impulse na nagpatilapon sa kanya sa tubig. Sa spaceship ni Bobby D, naniniwala si Bobby D na napatay na ni Dabura si Gohan. Gayunpaman, nag-charge si Gohan ng 2 energy sphere mula sa ilalim ng tubig at ipinukol ang mga ito kay Dabura. Sinipa lang ni Dabura ang mga ito at tinamaan si Gohan habang umaahon siya sa tubig, nagpakawala pa si Dabura ng isa pang Evil Impulse. Dahil dito ay nasira ang Great Saiyaman costume ni Gohan. Minaliit ni Dabura ang kapangyarihan ng isang Super Saiyan, at muli silang naglaban, ang bawat isa ay nakatama ng ilang malalakas na suntok. Nasabi ni Goku na dapat hindi magpakawala si Gohan ng mga atake na madaling mabasa, ngunit ipinaliwanag ni Vegeta na yun ang nangyayari kapag hindi ka nagsasanay sa loob ng 7 taon. Sinubukan ni Dabura na duraan si Gohan at tumama ito sa kanang guwantes na agad nagsimulang maging bato. Pero agad na pinunit ni Gohan ang guwantes at itinapon sa lupa kung saan ito nabasag. Samantala, sa arena, ipinagdiriwang ng mga tao ang peking pagkapanalo ni Master Pogi laban kay 18 na nagpatalo naman para sa 20 milyong zeni. Samantala, lumilipad sina Goten at Trunks patungo kay Bobby D nang tanungin ni Goten si Trunks kung ano ang wizard pero tinawag lang siyang bobo ni Trunks. Ngunit nang muling magtanong si Goten, napagtanto ni Trunks na hindi rin niya alam, kaya sinabi niya na lang dito na ang wizard ay isang butiki na naging tao, at nagpatuloy sila sa paglipad. Balik sa labanan, bahagyang nakakalamang na si Dabura, hanggang sa napatingin siya kay Vegeta at nasuntok siya ni Gohan na nagpatilapon sa kanya. Mabilis na nakabawi si Dabura at dinukot ang kanyang espada, at naghandang patayin si Gohan, ngunit iilang hibla lamang ng buhok ni Gohan ang naputol niya. Patuloy na ginamit ni Dabura ang kanyang espada sa pag-atake, at halos matamaan niya si Gohan sa bawat paghampas. Kalaunan ay nahawakan ni Gohan ang espada, at matapos silang magpambuno rito ng kaunti, nagawang putulin ni Gohan ang espada sa dalawa. Samantala, nauubos na ang pasensya ni Vegeta dahil ang tagal patayin ng mahinang si Gohan si Dabura. Sa sobrang pagkadismaya, inutusan ni Vegeta si Goku na patigilin na si Gohan sa laban, para siya na lang ang papatay kay Dabura. Tumutol si Goku at sinubukan niyang pakalmahin si Vegeta, ngunit tumanggi si Vegeta dahil naniniwala ito na pinaglalaroan lang ni Dabura si Gohan. Sinabi pa ni Vegeta na pumunta lang siya sa World Martial Arts Tournament para talunin si Goku, hindi para gumawa ng magagandang alaala kasama ang grupo ni Goku. Napansin ni Dabura ang frustration ni Vegeta at dahil dito, napagtanto niya na may kasamaan si Vegeta sa kanyang puso.
At maaaring gamitin ito ni Bobby D dahil maraming kasamaan ang nakakulong sa kanyang puso mula sa kanyang madilim na nakaraan bilang isang walang awang Saiyan. Kinausap ni Dabura si Bobby D gamit ang telepatiya at hiniling na ibalik siya sa spaceship. Pagdating sa spaceship ay sinabi ni Dabura sa Z-Fighters na magre-recruit muna sila ng bagong miyembro, sobrang ipinagtaka ito ni Shin. Pagpasok sa silid ni Bobby D, sinabi ni Dabura ang naisip niyang plano, at sobrang sinang-ayunan ito ni Bobby D. Sa biglaang pag-atras ni Dabura, nagtataka sina Goku kung sino ang tinutukoy ni Dabura na bagong recruit, habang si Vegeta naman ay galit na galit pa rin. Sinimulan niyang sisihin si Gohan, at matinding pinuna ang pagiging mahina nito sa kabila ng pagiging Super Saiyan, nasabi pa ni Vegeta na dapat ay napatay na sana nila si Dabura. Patuloy na sinisi ni Vegeta si Gohan, habang sinasabing kung siya ang lumaban kay Dabura ay napatay niya ito nang walang kahirap-hirap at hindi na sana bato ngayon sina Piccolo at Krillin. Habang pinanghihinayangan ni Gohan ang katotohanan ito at napagtanto na may punto si Vegeta, sinubukan ni Goku na ipagtanggol siya, ngunit sa huli ay si Goku naman ang pinuntirya ni Vegeta, sinisisi si Goku sa pagiging malambot ni Gohan. Dahil naubusan na ng pasensya, naghanda si Vegeta na pasabugin ang spaceship. Sinubukan ni Shin na pigilan si Vegeta, at ipinaliwanag na ang ganoong pag-atake ay tiyak na magbubunga ng sapat na enerhiya para buhayin si Majin Buu, na magdudulot ng kapahamakan na sasapitin ng Earth at ng mga tao nito. Nainis sa pakikialam ng Kai, tumanggi si Vegeta na makinig at nagbanta pang papatayin din ng Kai, sinasabing wala siyang pakialam sa mangyayari sa Earth, dagdag pa nito ay tanging malalakas lang ang dapat matira sa mundo. Hindi na kinaya ni Goku ang kakupalan ni Vegeta kaya sumingit na ito, at pinigilan si Vegeta na pasabugin ang spaceship. Napagtanto ni Supreme Kai na si Vegeta ang maaring bagong recruit na tinutukoy ni Dabura at labis na nabahala. Nagpasya si Bobby D na si Vegeta ang magiging pinakabagong biktima ng kanyang mind control, dahil sa kasamaan nito na nananatili pa rin sa kanyang puso. Nang maramdaman ni Vegeta ang impluwensya ni Bobby D, sumigaw siya sa sakit at sinabi sa iba na may umaatake sa kanya, na labis na ipinagtaka nila Goku dahil wala silang makitang kalaban. Sinabi ni Vegeta na ang umaatake sa kanya ay umaatake mula sa loob at nag-transform siya sa isang Super Saiyan. Napagtanto ni Shin na ang umaatake kay Vegeta ay si Bobby D, at sinubukan niyang sabihan si Vegeta, na labanan si Bobby D. Ipinaliwanag ni Shin sa iba kung ano ang nangyayari, pagkatapos ang lahat ay sinabi kay Vegeta na huwag sumuko. Tinanong ni Gohan kung pinapatay ba ni Bobby D si Vegeta, ngunit sinabi sa kanila ni Shin na sinasakop ni Bobby D ang kanyang isipan, at inaalipin siya upang maging isa sa kanyang mga tauhan. Tumingala si Vegeta at sumigaw, at isang pulang aura ang lumabas sa kanyang katawan habang nagtataas siya ng enerhiya. Maya-maya pa ay huminto ang kanyang pamimilipit at nanahimik. Inakala ng lahat na natalo ni Vegeta si Bobby D, at sinubukan ni Goku na pakalmahin si Vegeta, ngunit sinabi ni Shin na mali sila dahil huli na ang lahat. Sinabi ni Shin na hawak na ngayon ni Bobby D si Vegeta, na may parehong simbolo ng Majin sa kanyang noo tulad ni Dabura. Nagtagumpay si Bobby D at inilipat ang 4 sa lokasyon ng World Martial Arts Tournament, na nagdiriwang pa rin ang tagumpay ni Master Pogi, labis na nagulat sina Chi-Chi at ang iba pa nang makita sila sa ring. Sinabi ng announcer sa kanila na tapos na ang laban, pero sinabihan sila na may susunod pa naman na taon. Nainis si Vegeta at naglabas ng malakas na enerhiya, kaya for the bakat sa pader na naman si Master Pogi. Pagkatapos nun ay inutusan ni Bobby D si Vegeta na patayin ang lahat ng kanyang kaibigan, pero tumanggi ito at sinabi na ang tanging gusto niya lamang ay kalabanin si Goku at wala ng iba. Nagpakawala ng malakas na energy blast si Vegeta kay Goku. Sinubukan itong saligin ni Goku para sa kaligtasan ng mga tao sa paligid, pero hindi siya nagtagumpay dahil tumalsik siya sa gilid. Umabot sa labas ng stadium ang nagawang pinsala ng atake at maraming namatay na tao. Umiyak si Bulma at nawalan ng malay, habang si Goku naman ay labis na nagalit, at sinabi na hindi ito magagawa ng tunay na Vegeta. Labis ang pagkatakot ng lahat sa ginawa ni Vegeta, habang nakatingin ang lahat sa kanya. Lahat ng manonood ay umaasa ng tulong kay Master Pogi. Pabida si Master Pogi na hinamon si Vegeta sa isang laban, pero sobrang natatakot talaga siya kay Vegeta, kaya sinabi niya na lang na papayagan niya munang kalabanin ni Vegeta si Goku. Napagtanto naman ni Goku na hinayaan ni Vegeta na makontrol siya ni Bobby D, dahil alam nito na mas may lalabas ni Bobby D ang buo niyang potensyal. Pagkatapos, sinira ni Vegeta ang isa pang bahagi ng arena, at muntik nang matamaan si Bulma at ang iba pa. Dahil dito ay sobra nang nagalit si Goku at nag-transform sa Super Saiyan. Sinubukan ni Supreme Kai na pigilan ang laban, na sinasabing mas mahalaga ang kapalaran ng universe kaysa sa isang walang kwentang laban sa pagitan ng dalawang Saiyan.
Nainsulto si Vegeta sa sinabi ni Shin at nagalit, ipinaliwanag niya na sa kabila ng pagiging Saiyan Prince niya, at si Goku ay isang hamak na ordinaryong Saiyan ay nalampasan siya nito ng ilang beses, at nailigtas pa nga ang kanyang buhay, na itinuturing ni Vegeta na isang paglapastangan sa kanya. Sinabi ni Vegeta na gusto niya ang laban na ito, para sa wakas ay durugin na si Goku at mabawi ang kanyang karangalan. Dahil nakita niyang desidido si Vegeta, pumayag si Goku na lumaban, pagkatapos ay inutusan niya si Bobby D na dalhin sila sa isang lugar na walang inosenteng tao na madadamay. Kinausap ni Shin ang dalawang Saiyan at sinubukan silang pigilan na maglaban. Kaso binalaan ni Goku si Shin na huwag makialam, sabay tapat dito ng kanyang kamay at unti-unting nag-charge ng Ki Blast, na ikinagulat ni Shin at ni Gohan, at maging ni Vegeta. Nadismaya si Shin sa pagsasawalang bahala ni Goku sa tunay na problema at tuluyan ng sumuko. Binawi ni Goku ang Ki Blast nang mapagtantong kailangan talaga ni Shin ang kanyang tulong at nagpahayag ng pagsisisi sa pangyayaring ito. Pagkatapos humingi ng tawad sa isa't isa ni Goku at Shin, dinala na silang lahat sa isang mabatong lugar. Si Shin na napagtanto na wala na siyang magagawa upang pigilan ang labanan, ay nagpasya na lang na pumunta sa kinaroroonan ng Sealed Ball at subukang sirain ito bago pa magkaroon ng sapat na enerhiya. Muling inutusan ni Bobby D si Vegeta na patayin si Shin, ngunit pilit na nilabanan ni Vegeta ang kanyang utos, at sinabi nito na wala siyang pake. Muling iginiit ni Vegeta na ang tanging layunin niya lamang ay ang makalaban si Goku. Sa kabila ng pagalit na pag-utos ni Bobby D kay Vegeta na sundin ang kanyang mga utos ay tumanggi pa rin ito, at sinabi na kahit maaaring kontrolin ng wizard ang kanyang isip at katawan, hindi nito kailanman makokontrol ang pride ng isang Saiyan. Nagpasabog ng napakalakas na enerhiya si Vegeta na nagpalayo kay Bobby D sa Crystal Ball. Hindi makapaniwala si Shin na nakakayang kontrahin ni Vegeta ang kupal na si Bobby D. Pagkatapos nun ay binigyan ni Goku si Gohan ng Magic Bean na nagpapahiwatig na nagtago siya ng 2 beans matapos bigyan si Videl upang may magamit kung kinakailangan. Sunod ay sinabi ni Goku kay Gohan na huwag siyang mag-alala dahil nasa kanya ang lakas na makakatalo sa kanilang kalaban, basta kontrolin niya lang ang kanyang galit tulad ng ginawa niya noong kalaban niya si Cell. Sumang-ayon si Gohan sa kanyang ama at sumama na sa Supreme Kai pabalik ng spaceship upang hanapin si Bobby D at ang Sealed Ball. Habang ang naiwan naman na sina Goku at Vegeta ay naghanda na sa kanilang laban at parehong nag-transform sa Super Saiyan 2. Pinakita si Master Pogi na nakikipag-usap sa announcer tungkol sa schedule ng Champion Belt Ceremony. Iniisip din niya kung dapat ba nilang bigyan ng pera si 18 dahil sa pagiging second placer nito. Habang nag-aalala naman si Bulma para sa kanyang Vegeta. Pinakita sina Vegeta at Goku na nakatitig pa rin sa isa't isa. Maya-maya pa ay biglang sinimulan ni Vegeta ang laban sa pamamagitan ng pagsugod ng batak kay Goku at sinimulan itong banatan. Sinipa niya si Vegeta sa gilid ng bundok, pagkatapos ay for the galit sila sa isa't isa. Nagpalakas sila, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalaban. Samantala, sina Bobby D at Dabura ay natutuwa dahil nakakakuha sila ng enerhiya sa matinding laban ni Goku at Vegeta. Sina Gohan at Shin ay pumunta sa susunod na level ng spaceship ni Bobby D at hinarang sila ng maraming mandirigma na kahawig ni Pui Pui. Ganun pa man, napakahinang nilalang ng mga ito dahil naglabas lang ng enerhiya si Gohan ay sabay-sabay na itong bumagsak. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa susunod na level ng spaceship. Sa laban, nagsisimula ng makalamang si Goku, ngunit biglang lumitaw si Vegeta sa likod niya at nagpakawala ng energy blast sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng energy clash na nagpapaalala sa laban nila nang una silang magkita. Pinakita sina Goten at Trunks na nag-uusap, dito ay naghanap sila ng banyo. Kaso habang umiihi sila ay may lumitaw na isang dinosaur at hinabol sila. Balik kay Goku, punit-punit na ang mga damit nito habang nakabitin sa bangin, na nagsasabi na si Vegeta ay parang nag-ensayo ng 7 taon nang walang pahinga. Pagkatapos ay dinampot ni Vegeta si Goku sa braso at inihagis si Goku sa isang bundok. Gumawa siya ng energy rings na inilagay sa braso, binti, at leeg ni Goku, para hindi ito makagalaw at mabaon sa bundok. Sinimulan ni Majin Vegeta na inisin si Goku at ginawang punching bag. Nagbalik tanaw si Vegeta, ipinaliwanag kung gaano kaliit ang paghihirap ni Goku kumpara sa maraming kahihiyan na dinanas niya bilang prinsipe. Dito ay hindi matanggap ni Vegeta na tinatalo lamang siya ni Goku na isang mababang uri ng Saiyan. Sinabi pa nito na tiniis niya ang bawat kahihiyan na naramdaman niya mula nang una niyang makilala si Goku, hanggang sa pagiging legendary Super Saiyan ni Goku, at pagtalo nito kay Frieza sa halip na siya, hanggang sa mismong anak ni Goku na si Gohan na nagligtas ng buhay niya mula kay Cell.
Pagkatapos ay ikinwento pa ni Vegeta na sa tuwing maaabutan niya sa lakas si Goku ay palagi na lang itong lumalamang ulit, kahit pag ginugol na niya ang buong buhay niya para lang maging Super Saiyan, at ang pakiramdam niya paulit-ulit siyang pinapahiya ni Goku. Dahil dito ay paparusahan niya si Goku ng kamatayan, sa pamamagitan ng pagputol sa mga bahagi ng katawan nito tulad ng ginawa nito sa kanyang pride. Pero biglang nakawala si Goku mula sa dingding, at binanatan si Vegeta. Tumalsik si Vegeta sa isang kuweba at sinundan ito ni Goku. Pagpasok sa madilim na kuweba ay naisahan ni Vegeta si Goku at nahawakan, sinubukan ni Vegeta na itusok si Goku sa patusok na bato pero nakawala ito. Pagkatapos nun ay naglaban ng Final Flash at Kamehame Wave ang dalawa. Nawasak ang kuweba sa pagsabog at muling naghanda sina Goku at Vegeta na ipagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, nakarating na sina Gohan at Shin sa ilalim ng spaceship kung nasaan ang itlog na kinalalagyan ni Majin Buu, pero sinalubong sila doon ni Bobby D at Dabura. Sa mabatong lugar, nagpapatuloy na muli ang matinding laban sa pagitan ni Goku at Vegeta. Pumunta sina Gohan at Shin sa lokasyon ni Bobby D para pigilan na muling ipanganak si Majin Buu. Pagdating nila sa huling palapag, sinabi ni Bobby D kay Shin na matagal na niyang hinihintay na mapatay ito, pagkatapos ay inilipat ni Bobby D sina Gohan at Supreme Kai sa labas ng kanyang spaceship kung saan naroon sina Krillin at Piccolo. Habang nagdidilim ang kalangitan na parang binabalot ng madilim na enerhiya. Sa ibang lugar, tuloy pa rin sa kanilang laban sina Goku at Vegeta. Balik sa spaceship, handa nang lumaban sina Supreme Kai at Gohan at nagsimulang magtaas ng enerhiya. Natakot si Bobby D sa lakas ni Gohan, at habang pasugod si Gohan ay napatingin si Bobby D sa energy meter, at nakita nito na napupuno na ang enerhiya ni Majin Buu at malapit na itong magising. Sobrang ikinatuwa ito ng kupal na si Bobby D. Pagkatapos nun ay pinakita na mas lalo pang tumindi ang laban ni Goku at Vegeta. Sa tournament, sinasabi ni Master Pogi sa mga reporter na kaya niyang tapusin si 18 sa loob lamang ng 5 segundo, pero sinadya niyang patagalin ang laban para maaliw ang mga tao at hindi masayang ang mga binayad nito. Sunod ay sinabi ni Master Pogi na sina Goku ay mga baguhan lamang na gusto siyang kalabanin, pero tumakas ang mga ito nang mapagtanto ang tunay niyang lakas. Ganun pa man, habang for the yabang si Master Pogi sa mga tao, bigla nitong nakita si 18 na nakatingin sa kanya at sobrang natakot. Sa kaparehong sandali, ang laban ni Goku at Vegeta ay nanatiling pantay at halos walang gustong magpatalo. Nang saglit na tumigil ang dalawa sa paglalaban, ibinunyag ni Vegeta na naging malinaw sa kanya na kahit anong pagsasanay ang gawin niya ay hindi niya malalagpasan si Goku, nang makita niya ito na nagpalakas para talunin si Yakon. Pagkatapos, inamin ni Vegeta kay Goku na pinayagan niya si Bobby D na kontrolin siya dahil gusto niyang maging masama muli dahil ito ang tingin niyang magpapalakas sa kanya. Sinabi niya na sa ilang taon niyang paninirahan sa Earth ay natuto na siyang magmalasakit sa mga tao, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Ikinumpisal pa niya na sa paglipas ng mga taon, namuhay siya ng payapa at nagkaroon ng normal na buhay sa Earth, nagkaroon siya ng asawa at anak na labis niyang minahal. Sinabi pa nito na gusto niyang palayain ni Bobby D ang kanyang kasamaan upang makalaya siya sa kanyang emosyon. Gayunpaman, tumanggi si Goku na maniwala sa mga pananaw ni Vegeta at kinundin na ito dahil sa makasarili nitong paniniwala at pag-abandona sa sariling pamilya. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Goku at Vegeta ang kanilang laban. Sa labas ng spaceship ni Bobby D, tuwang-tuwa si Bobby D dahil nagsisimula ng magising si Majin Buu. Samantala, pinakita si Goten at Trunks na malapit nang makarating sa lugar ng labanan. Dito ay tuluyan ng sumabog ang sealed ball kung saan nakakulong si Majin Buu. Ipinangako ni Gohan na hindi niya hahayaan ang sarili na tumungangal ang tulad ng ginawa niya laban kay Cell. Nagpakawala siya ng Kamehame Wave sa sealed ball, umaasang masisira ito at mamamatay si Majin Buu. Pagkatapos ng unang atake, ay nagpakawala pa siya ng isa pa. Samantala, habang lumilipad ay naramdaman ni Goten at Trunks ang malakas na atake ni Gohan at napahinto. Pinag-iisipan ng dalawa kung anong lokasyon ng enerhiya ang kanilang pupuntahan, nang biglang may lumitaw na maraming ibon na nagkakagulo sa direksyon ni Gohan. Sa lugar ng tournament, nagdulot ng malakas na lindol ang Kamehame Wave ni Gohan at nagpanik ng husto ang mga tao. Ayaw ni Master Pogi na walang makapanood sa kayabangan niya, kaya kinuha nito ang mikropono ng announcer at kinumbinsi ang mga tao na bumalik at huminahon. Pagkatapos mapahinahon ni Master Pogi ang mga tao, sinabi ni Master Buten na may nararamdaman siyang kaguluhan sa malayo, pero hindi niya tiyak kung ano ito. Naiinis si Chi-Chi dahil walang makapagsabi sa kanila ng totoong nangyayari. Pagkatapos nun ay pinakita na patuloy pa rin si Gohan sa pag-atake, hanggang sa tumigil ang usok na lumalabas sa sealed ball, at bumukas ito.
Labis na natakot si Bobby D nang makita niyang walang laman ng sealed ball, at ipinaliwanag ng Supreme Kai na ang maraming taon na pagkakakulong ni Majin Buu ay maaaring nagpahina dito. Sobrang nagalit si Bobby D at nagpa siyang patayin si Shin at Gohan sa tulong ni Dabura. Ngunit hindi nag-alala ang Supreme Kai dahil naniniwala siyang sapat na ang kapangyarihan ni Gohan para pigilan ang dalawang kupal. Ngunit labis ang pagkabahala ni Gohan dahil may naramdaman siyang lumabas sa sealed ball at nagsisimula na itong mabuo sa ere. Ang usok ay nagbago sa isang kulay rosas, mataba at parang goma na nilalang na tinatawag na Majin Buu. Labis ang tuwa ni Bobby D, ngunit hindi ito sumusunod sa kanya dahil gusto lang nitong magkupal. Samantala, tumigil sa paglalaban sina Goku at Vegeta nang mapagtanto nito na nagising na si Majin Buu. Sa mga sandaling iyon ay patuloy lang sa paglalaro si Majin Buu na parang tanga. Tumangging makinig si Vegeta kay Goku, at sinabi lang nito kay Goku na huwag mag-alala dahil siguradong mas mahina na ngayon si Majin Buu sa kanilang mga Saiyan, dahil matagal na itong nakakulong at hindi na nag-evolve tulad nila. Nang sabihin ni Goku na mali si Vegeta ay nagalit ito, at inakusahan si Goku na nagpapatagal lang dahil natatakot na matalo. Balik sa spaceship, sinusumbatan ni Bobby D si Majin Buu na sinasabing nakakulong pa rin ito kung hindi dahil sa kanya. Lumingon si Majin Buu at walang sinabi, pero maya-maya ay bigla siyang kinupal nito. Bumagsak si Bobby D sa sobrang pagkabigla at tinawanan ito ni Majin Buu. Nagalit si Dabura kay Majin Buu at tinawag itong matabang inutil. Nagtaka sina Gohan at Supreme Kai kung ano ang ginagawa ni Majin Buu. Pagkatapos, sinabi ni Dabura kay Bobby D na dapat mas malakas ang orihinal na Majin Buu, pero sa tingin niya ay mahina ang isang ito. Maya-maya, naglabas ng usok si Majin Buu at tinusok si Dabura sa mga mata, pagkatapos ay sinipa ito papunta sa isang bundok. Pinuri ni Bobby D si Majin Buu, habang nagkomento naman si Gohan tungkol sa paglalaro ni Majin Buu, at sinabing hindi pa ito nagseseryoso pero nagawa nitong talunin ng ganun lang si Dabura. Samantala, nang maramdaman ni Goten at Trunks ang nakakatakot na enerhiya ni Majin Buu ay nagpasya silang ito na lang ang puntahan, dahil naniniwala silang mas masaya kapag nakakatakot. Sa laban, habang inaatake ni Vegeta ay sinabi ni Goku na kung hindi sila kikilos ay mamamatay ang buong mundo, kasama na sina Bulma at Trunks. Pero lalong nagalit si Vegeta at sinigawan si Goku na tumahimik ka, pagkatapos ay iginiit na wala siyang pake. Sinuntok ni Goku si Vegeta at tinawag itong sinungaling. Sa huli, sumuko si Vegeta at humingi ng Magic Bean para magtulungan silang dalawa na talunin si Majin Buu. Pero habang naghahanap si Goku ng Magic Bean sa kanyang bag, binanatan ito ni Vegeta mula sa likod, dahilan para mawala ng malay si Goku. Kinuha ni Vegeta ang huling Magic Bean at sinabing siya na lang ang papatay kay Majin Buu, dahil napagtanto niyang siya ang may kasalanan sa pagkagising ni Majin Buu at nagpasya siyang gawin ang tamang desisyon, sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng mag-isa kay Majin Buu hanggang kamatayan. Samantala, ayaw pa rin makinig ni Majin Buu kay Bobby D, kaya pinagbantaan ni Bobby D si Majin Buu na ibabalik sa bola. Umepekto ang pagbabanta ni Bobby D kay Majin Buu at napilitan itong makinig. Nagpasya si Gohan na patayin si Bobby D, pero pinigilan ni Supreme Kai si Gohan dahil si Bobby D lang ang makakabalik kay Majin Buu sa bola. Nagplano si Supreme Kai na kapag nawalan na ng kontrol si Bobby D kay Majin Buu at nagpasya na ikulong ulit ito, doon sila susugod para patayin si Bobby D. Biglang inutusan ni Bobby D si Majin Buu na patayin sina Supreme Kai at Gohan, kaya hinawakan ni Gohan si Supreme Kai at agad na lumipad palayo. Inakala ni Gohan na hindi sila nasundan ni Majin Buu, pero laking gulat niya nang bigla itong lumitaw sa kanilang harapan at binanatan siya. Nawala ng malay si Gohan, habang si Supreme Kai naman ay naiwan sa harapan ni Majin Buu at nababalot ng matinding takot. Habang tumatawa si Bobby D, sinubukan ng Supreme Kai na atakihin si Majin Buu, pero wala itong epekto. Maya-maya pa ay sobrang lamog na ang Supreme Kai na parang basahan, at halos wala ng lakas para lumaban. Bago pa mapatay ang Supreme Kai, sinipa ni Gohan si Majin Buu at talsik ito. Sinabihan ni Gohan ang Supreme Kai na umalis na sila. Pagkatapos, nagalit si Majin Buu, pero sumugod si Gohan kay Majin Buu. Nagpakawala si Majin Buu ng isang malakas na atake na nagpatilapon kay Gohan palayo at lubha itong nasaktan. Ginamit ng Supreme Kai ang isang Invisible Eye Blast para sirain ang atake, at lumapag si Gohan sa Southwest Forest. Pagkatapos ay tuluyan ng nawala ng malay ang Supreme Kai. Pinuri ni Bobby D si Majin Buu sa pagpatay kay Gohan. Pagkatapos nun, inutusan ni Bobby D si Majin Buu na patayin na ang Supreme Kai. Hindi sumunod si Majin Buu sa umpisa, pero kalaunan ay sinabi niyang kakainin niya ang Supreme Kai. Ngunit bago pa niya magawa yun, ang labis na nasugatang si Dabura ay naghagis ng sibat kay Majin Buu.
Dumating sina Goten at Trunks sa lugar ng labanan, at nakita sina Dabura, Majin Buu at Bobby D pati ang nakahandusay na Supreme Kai. Maya-maya ay nakita ni Goten ang katawan ni Piccolo na naging bato sa taas ng bundok, at inakyat nila ito para tingnan. Inakala nilang may gumawa ng estatwa ni Piccolo, at sinimulan nila itong tapikin para suriin, ngunit aksidenteng nasuntok ni Trunks ang estatwa ni Piccolo kaya nabasag ito. Labis na kinabahan si Trunks dahil baka mapagalitan siya ni na Bobby D. Samantala, sinabihan ni Dabura si Bobby D na delikado si Majin Buu, kaya dapat na nila itong tapusin habang maaga pa. Pero hindi pumayag si Bobby D at tinawag lang si Dabura na walang kwenta kumpara kay Majin Buu. Pagkatapos, biglang hinugot ni Majin Buu ang sibat at mabilis na naghilam ang butas sa katawan nito. Sobrang natuwa si Bobby D nang makita ito, habang napatanong naman si Dabura kung anong klaseng nilalang si Majin Buu.